Panahon. Panahon. Mga kapamilya, patuloy na binabantayan ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,759 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, may tsansang pumasok ng ang naturang bagyo na wala namang inaasahang direktang epekto sa bansa. Samantala, huwag pa rin kalimutang magdala ng payong dahil inaasahan pa rin ang mga pagulang dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Northeasterly Wind Flow. Kalat-kalat na pagulan at thunderstorm ang inaasahan sa Visayas, Mindanao at Palawan, bunsod ng ITCZ. May mga pagulan ding aasahan sa Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayao, Aurora, gayon din sa Quezon at Camarines Norte dahil naman sa northeasterly wind flow. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ang mga pagulang dulot ng localized thunderstorms. Kahapon, idineklara na nga po ng Pag-asa ang pagtatapos ng habagat season at tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa ngayon, nasa transition period na ang bansa patungo sa malamig na amihan season na posibleng magsimula sa mga susunod na linggo. Samantala, muling nagtabo ng sira ang kinukumpuning Navotas Malabon Navigational Gate. Balita mula sa Navotas City, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus! Jeff, muling nabangga ng barko ang Navotas Malabon Navigational Gate o mas kilala bilang Navotas Navgate na siyang humaharang sa pagtaas ng tubig para maiwasan ang malawakang pagbaha sa lungsod ng Navotas. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, isang fishing vessel ang bumangga sa Navigational Gate dahilan para magtamo ito ng sira. Kanina, nagtungo ang MMDA at lokal na pamahalaan ng Navotas para tignan ang sitwasyon ng Navgate. Sumasailalim pa ito sa investigasyon at assessment para malaman ang lawak ng pinstala. Dagdag ni Artes, malayo ang tunay na draft o lalim ng barko mula sa idineklara nito bago dumaan sa Navgate kaya ito bumangga. Dahil dito, magiging mas maigpit na niya ang lokal na pamahalaan ng Navotas sa pagpapapasok ng mga barko sa Navgate at hindi na lamang magtitiwala sa idinedeklarang draft ng mga tripulante. Sa kabila nito, siniguro naman ang lokal na pamahalaan ng Navotas na naiitaas pa rin ang Navgate at kaya pa rin humarang sa high tide. Huling nasira ang Navgate Mayo ngayong taon at sumasailalim pa sa pagkukumpuni bago muling magtamo ng sira. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus Legaspi! Arestado ang 17 taong gulang na binatilyong nag-amok sa labas ng police station sa Naga City, Camarines Sur. Sinasabing hindi nagustuhan ng binatilyo ang paninita ng dalawang pulis sa pagdungaw sa bintana ng opisina ng Women and Children Protection Desk at pagtambay sa sasakyan ng isang pulis kaya nag-amok. Sugatan ng isa sa mga pulis na tinangkang pigilan ng pag-aamok matapos madaplisan ng hawak na basag na salamin ng sospek. Dinala na sa Naga City Social Welfare and Development Office ang binatilyo. Sa Rizal naman po tayo, sugatan ng 15 anyos na estudyante matapos banggain ng driver ng electric vehicle sa Teresa. Ayon sa pulisya, nagasgasan ng motorsiklo ang electric vehicle pero tinakbuhan umano ng estudyanteng rider dahil sa takot. Kaya hinabol siya ng driver ng electric vehicle. Nasa pulpa sa CCTV ang pagbangga ng driver ng e-vehicle sa rider na tumilapon sa gilid ng kalsada na maswerteng hindi nagulungan. Nagkaareglo na ang magulang na estudyante at driver ng electric vehicle kapalit ng hindi pagsasampa ng kasong attempted homicide. At abangan ng headline ngayon sa Visayas ni Ari Perez. UP Resilience Institute nagsagawa ng pagsusuri kasunod ng lindol sa Cebu. At the Friends Experience dinala sa Manila. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon! Headline Ngayon! Nagbabalik ang Headline Ngayon! Inireklamo ng ilang residente sa Bacuag, Surigao del Norte ang umano'y hindi natapos na flood control project sa lugar. Balita mula sa FMR News Surigao, hatid ni Reynaldo Bernares. Guyang Ray! Sinasabing 10% lang ang natapos ng kontrapesta sa 350 metrong flood control project sa Barangay Campo, Bayan ng Bacuag na may halagang 50 milyong peso. Dahil dito ipinasa ng Sangguniang Barangay ng Campo sa Sangguniang Palalawigan ang resolusyon para paimbestigahan ang proyekto kay DPWH Secretary Ben Dizon. Ayon sa mga opisyal ng barangay,
Pinayagan umano ang kontratistang makuha ang kabuhang halaga ng kontrata kahit hindi pa tapos ang proyekto at hindi nakatulong tuwing bumaba sa lugar. Giniit ng mga residente, wala silang magawa kundi lumikas sakaling muling bahain ang kanilang lugar dahil sa pag-ulan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa TTMM, Reynaldo Bernardes. Maraming salamat, Reynaldo Bernardes. Nagsagawa ng pagsusuri ang University of the Philippines Resilience Institute sa malakas na lindol sa Cebu. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie. Yes, Rika, binigyan diin ng mga engineer at ng researcher ang kahalagahan ng matitibay na istruktura matapos ang nakakamatay na 6.9 magnitude na lindol noong Setyembre 30. Sinabi ng mga engineer at mga researcher na kasama sa pagsusuri ang maraming istruktura ang nagtamo ng pinsala. Kaya kailangang tignan para hindi na malagay sa peligro ang mga tao. Ayon sa UP Resilience Institute, itinayo ang karamihan sa mga bahay sa epicenter ng Bugos City noon pang nakaraang 100 taon at maaaring hindi dinisenyo para makayanan ang malalakas na lindol. Hinikayat nila ang publikong gumamit ng mga aplikasyon tulad ng NOAA, Hazard Hunter at iba pa bago muling magpatayo ng mga gusali at dapat ding magpakonsulta sa mga eksperto. Umakyat na sa halos 5,000 bahay ang pinadapa ng lindol. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez. Maraming salamat, Annie Perez. Patay ang tindera ng bakery matapos hold upin ang pinagtatrabahuhang tindahan sa Davao City. Balita mula sa Davao City, hatid ni Herdel Tokmo. Herdel. Jeff, nakandusay sa banyo at wala ng buhay ang 37 taong gulang na babae matapos hold upin ang pinagtatrabuhan nitong bakery sa barangay Matina Playa, Davao City kaninang madaling araw. Sa ulat ng Davao City Police, hinold up ng 32 taong gulang na lalaki ang nasabing bakery. Ayon sa mga residente, nakarinig sila ng sigaw ng saklolo mula sa lugar ng pinangyarihan. Lumalabas na inisyal na investigasyon ng pulisya na hinataw ng suspect ng martilyo ang tindera sa katumakas. Pero nahuli rin sa hot pursuit operation ng suspect na maharap sa kasong robbery with homicide. Nakumpiska naman mula sa suspect ang 1,500 pesos cash na ninakaw umano nito mula sa hinold up na bakery. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo. Maraming salamat, Hernel Tokmo. Patay naman ang 7 taong gulang na bata habang sugatan naman ang senior citizen matapos mabundol ng SUV. Nakabanggang driver nakatulog umano. Balita mula sa Cebu, hatid ni Clark Pasuit. Clark. Babalikan natin ang ulat ni Clark Pasuit. Balik po tayo dito sa Luzon. Kanya-kanyang diskarte ang ilang motorista sa Pasay sa muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol Gabriel Gonzales. Gab! Jeff at Rica, nagtatsagang pumila ng mahaba sa gasolinahan sa EDSA Pasay ang ilang motorista dahil sa murang presyo ng produktong petrolyo. Naglalaro sa 53 pesos ang diesel, 52.80 pesos naman ang regular na gasolina at 54.30 naman ang premium sa naturang gasolinahan na pinakamura sa mga gasolinahan sa lugar. Sinabi ng rider na si Edmond na suki na siya sa naturang gasolinahan. Lalo 3 linggo na umanong hindi gumagalaw ang presyo dito. Habang umaaray naman ang jeepney driver na si Ricardo dahil mataas pa rin ang kasalukuyang presyo ng gasolina para sa kanya. Full tank talaga maganda. Kasi pag full tank, sigano, walang hangin siya eh. Kung magkasano, matagal maubos. Kaya pag magkatabi man pito sa sana feel na ako. Kasi mura-mura eh. Kaya nalulungkot po ako dahil imbis na yung pagbibiling bigas, pandagdag sa pangkain mga pamilya napupunta pa sa gasolit. Wala na pong kami magawa pinagtsatsagaan na rin namin. Sa isang gasolinahan malapit sa Pasay City Hall, nasa 59.49 pesos ang gasolina at umaabot sa 67.39 ang diesel. Habang naglalaro naman sa 53.50 pesos ang kada litro ng gaas at 54.50 pesos naman ang diesel sa isa pang gasolinahan sa FB Harrison Street. Di naman nagkakalayo ang presyo ng produktong petrolyo sa mga maliliit na gas station sa EDSA Pasay kung saan pinakamura ang presyo sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzales, DZMM. Thank you, Gabriel Gonzales. Balikan natin ang ulat ni Clark Pasuit. Clark. Yes, Rica, nakuhaan ng dashcam footage ang pagyewang-gewang na puting SUV na ito
sa may ML Quezon Highway sa Barangay Pusok sa Lapu-Lapu City. Kaya maya-pa tuloy na itong nasagasaan ang 3 individual. Sa lakas ng impact, tumalsik pa ang isa sa mga biktima. Patay ang 7 taong gulang na bata habang sugatan ang 64 anyos na senior citizen at 41 anyos na babaeng nagpapagaling na ngayon sa ospital. Sa investigasyon, sinasabing mabilis ang takbo ng driver ng SUV na umaming nakatulog habang nagmamaneho. Nasa kasuldian na ng mga otoridad ang suspect habang hinihintay kung magsasampa ng kaso ang mga pamilya ng biktima, lalo na ng batang namatay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Clark Pasuit. Maraming salamat, Clark Pasuit. Showbuzz ngayon! Showbuzz ngayon! Nasa Manila na ang iconic orange couch at iba pang iconic set items mula sa hit American series na Friends. Pilipinas ang unang binisita ng The Friends Experience sa kanilang paglilibot sa Asia. Tampok sa The Friends Experience ang pinakasikat na Central Perk Cafe na tambayan ng series characters na sina Monica, Ross, Joey, Phoebe, Chandler at Rachel. Yung purple door naman sa apartment ni Monica, yung pivot instruction ni Ross sa sofa na na-stuck nga po sa lobby ng kanyang apartment at ang lazy boy couch ni Joey at Chandler. Makakabili din mula sa set location ng mga Friends merchandise gaya ng very adorable na si Hugsy. Hanggang November 30 po, maaring bisitahin ang The Friends Experience sa Parañaque. Ako partner, magugustuhan yan. Yeah, Ang mga excited ako doon. 90s babies Yung na. mga fans ng Friends, Yan. diba? Alright! At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez. Ako naman po si Rica Lazo hanggang bukas sa DZMM Radyo Patrol sa 630.